So, kautusan o pananampalataya. So, mga hangal kayong mga taga-Galasya. Kung siguro yung kapatiran natin sasabihin, ay, hangal, napakahangal mo naman. Magagalit siguro. Pero dito nga, diretsahan talaga, no? Walang paligoy-ligoy. So, mga hangal kayong mga taga-Galasya, sinong nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata, pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Nasaksihan nyo mismo. Yung sabi niya, nakita nyo mismo yung kamatayan ng Panginoon Jesus Christ sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng iyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Natanggap mo ba ang Holy Spirit dahil ikaw ay naniwala sa kautusan? Dahil sa effort mo, kaya mo natanggap ang Holy Spirit? Binayaran mo ba ang Holy Spirit? Binayaran mo ba ang Diyos sa natanggap mong, di ba, kapangyarihan ng Holy Spirit o ang Holy Spirit mismo? Kasi naguguluhan na yung mga tao, madami ng mga kuro-kuro sila noon ng panahon. So sinabi dito ni Paul na tinanggap nyo ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa? Diba? Dahil ba nag-effort ka kaya mo natanggap ang Holy Spirit? Ayon sa kautusan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo, di ba? O sa pamamagitan pala ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo. Talagang napakahangal ninyo. Diba? Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Bumabalik ka sa literal na bagay. Bumabalik ka sa walang kwentang bagay. Ito yung gustong iparating ni Paul na hindi mo natanggap ang Holy Spirit dahil hiningi mo ito. Hindi mo ito natanggap dahil nag-effort ka. Hindi mo natanggap ang mga visions and dreams na yan na galing sa Panginoon dahil nag-effort ka, dahil nag-fasting ka, nag-pray ka, grabe yung prayer mo, kundi dahil yun sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Dahil yun sa pangalan ni Lord Jesus Christ, sa banal na pangalan ni Lord Jesus Christ. So, at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng iyong sariling kapangyarihan. Parang gusto niyo sabihin na, parang sa ngayon gusto niyo magtapos sa kamatayan. Binigyan na kayo ng buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo tapos gusto niyo magtapos sa kamatayan. Ito yung gustong sabihin, di ba? Na talagang napakahangal ninyo, nagsimula na kayo sa Espiritu, ibig sabihin binigyan na kayo ng buhay na walang hanggan. At ngayon nais ninyo magtapos sa pamamagitan ng iyong sariling kapangyarihan, which means kamatayan. So wala na bang halaga sa inyo mga naranasan ninyo? So wala na bang halaga yung mga experience, yung mga supernatural experience na ganyan na lang mag-isip ang tao? So marahil naman ay mayroon, di ba? Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay pinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumawa kayo ng mga himala? O dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? So hindi nag-effort ang tao kundi binigyan lang siya ng gift na Lord. Hindi siya nag-effort, nagpakamatay na nga sa Lord Jesus Christ. Gusto pa nila guys, bumalik dun sa walang kwentang pananampalataya o yung mga pinaniniwalaan nila. Binago na nga ni Lord para hindi na sila mahirapan pa. Na-fulfill na bali, parang gano'n. So, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos. At dahil dito, dahil naniwala, si Abraham, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Hindi sa effort mo na nag-evangelize ka, hindi na sa effort mo na nag-prayer fasting ka, hindi sa effort mo na kung ano-ano man dyan, guys. Kaya wala talagang effort na kailangan ipagmalaki sa harapan ng tao, guys. Dahil si Lord Jesus Christ, hindi siya tumitingin sa gawa ng tao, tumitingin siya sa puso. No? Kahit pa hindi ka nag-fasting literal, kung nag-fasting ka naman sa mga makamundong bagay, kung nag-fasting ka naman, no, it's a form of fasting, guys, spiritual, na tumalikod ka sa kasalanan. Tulad ng nangyari kay Abraham, yun nangyari sa kanya, guys, naniwala lang siya. Hindi siya pinahirapan ng Diyos. Pero pagdating talaga sa process, talagang makakaramdam ka ng paghihirap kasi every single day, every situation dahil may message dyan na ipapaintindi ni Lord Jesus Christ sa'yo. Kaya dadanasin mo yung hirap. Parang maghirap ka. Sa paghihirap na yan, dyan mo maintindihan kung anong gustong iparating sa'yo ni Lord Jesus Christ.
guys, yung mga taong, pansin nyo ba, kung kailan ang tao nagkakaroon ng sakit, saka sila nakakaranas mga supernatural na bagay. Kasi diyan lumalakas ang power ni Lord Jesus Christ at diyan nadidisplay yung power ni Lord kapag ang katawan ng tao ay mahina. Kapag nagkaroon na, pag pinapatay kasi ng sakit, di ba? Pinapatay ng sakit ang mga makalaman na desire. Kasi pag may sakit ka, wala ka na talagang paki sa mga bagay-bagay. Wala ka nang paki sa mga kung ano susuotin mo, sa kung ano na itsura mo. Wala ka nang pakialam kasi yung sakit na yon parang magdadala sa iyo ng na parang kontento ka na kung anong kakainin mo, gano'n na lang. Parang gano'n. Yung sakit na yan, parang wala ka nang gana talaga sa mga gawaing pangmundo. Ganun yung ginagawa ng sakit. Pinapatay yung mga flesh desires. Kaya, pag may sakit ang tao, doon sila nakakatawag sa Diyos. Na talagang umiiyak sila from the heart. Kasi hindi madali ang pinagdaanan nila. Hindi na madali ang magkaroon ng sakit. Bakit nga ba tayo pinapa-experience sa atin guys yung sakit? Bakit kailangan natin danasin yung sakit na yan? Kasi kung hindi ka masasaktan, hindi ka marunong tumawag sa Diyos. Kung hindi ka masasaktan, guys, hindi ka magiging pagkumbaba. Kung hindi ka nasasaktan, hindi mo mararamdaman din kung anong mararamdaman ng iba. Diba? Hindi ka makarelate. Bakit ka nagkakasakit? Gagamitin ka siguro din para maging mensahe yung nangyari sa'yo, yung sitwasyon mo, para sa mga taong nahirapan din, mga nagkasakit din, o may mga ganyang klaseng problema na same sa problema mo. Gagamitin ka ni Lord as mensahero. Kasi, pag si Lord kasi ang kumikilos, hindi agad-agad na naintindihan ng tao. Kaya si Lord gumagamit talaga ng tao, guys. Kaya, yun. Kaya may mensahero talaga ang tao, guys. So yun, dahil doon sa kanyang pagtiwala sa Diyos, naniwala siya kahit hindi niya nakita ang Panginoon. No? Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, sa mga tunay na anak ni Abraham. No? Bago pa ito nangyari, tinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil. No? Bago pa nga nagpakamatay si Lord, inihayag na ni Lord na talagang mapapawalang sala ang mga hentil. Ibig sabihin, pa-extend ang grace ng Panginoon sa mga hentil. Kaya hinayaan niya na hindi tanggapin ng mga Hudyo ang grasya na ibinigay niya. Sinayaan niya hindi matanggapin si Lord Jesus Christ para ma-extend ang mercy, grace sa mga hindi Hudyo. So, ang magandang balitang ito ay pinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo, ipagpapalain ang lahat ng bansa. Si Abraham ay isang Hudyo, isang Hebrew, at dahil sa kanya, guys, ang promise na yun ay yun nga yung covenant na yun, guys. Covenant ni Lord Jesus Christ yun para kay Abraham, na dahil sa kanya ay pati ang mga hentil ay mababahagian ng grasya, ng salvation na mula kay Lord Jesus Christ. So parang ganito guys, na parang ang source ng buhay na walang hanggan ay ang mga Hudyo. No? At dahil sa hindi siya yung tipong tinanggap talaga si Lord Jesus Christ, no, ng lahat ng mga Hudyo, kaya napunta doon or nabahagian yung mga hentil din. So, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Kasi kapag hindi mo masunod ang lahat ng nasa kautusan, ikaw ay nagkakasala. No? Kung nasunod mo ang first hanggang 10 na commandments na yon, kung nasunod mo, syempre hindi ka nagkakasala kasi sinunod mo. Pero pag sablay ka sa mga the rest na yon, yung iba, isa lang nasunod mo, nagkakasala ka. So, ang bayad doon, kamatayan kasi wala pa sa buhay mo ang salvation ni Lord Jesus Christ kung hindi mo tatanggapin si Lord Jesus Christ. So, ganun ang nagagawa ng kautusan sa buhay ng tao. Kung wala siyang Lord Jesus Christ, talaga mamamatay siya. Kasi nga, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Ayun yung sinasabi sa salita ni Lord Jesus Christ. Kaya ang mga wala pang Lord Jesus Christ, sila ay under pa sa kautusan. Sila ay mga under pa sa kamatayan, guys. So, ito nga sabi ni Lord na buhay pa, pero nasa impyerno na ang kaluluwa, syempre. Kasi nga, under sa kautusan, wala pa sa buhay nila sa Lord Jesus Christ, wala pang salvation, wala pa sila sa grace, no?
Hindi nila natanggap yun, yung libre salvation na yun. Kaya anytime pwede talaga silang patayin ng Diablo. Yun, Diablo, no? Ang gagawa, yun nga, kung wala sila, lalo na kung walang protection mula sa Diyos, ang tao. At yun, kaya kahit buhay pa, ito sinusunog na sa impyerno. Kasi kung wala kang Lord Jesus Christ, ang palagi mong ma-exercise, ang magagawa ay puro kasalanan. Pag wala kang Lord Jesus Christ, no, hindi mo nga alam kung anong dapat mong gawin kung wala kang Lord Jesus Christ. No, hindi mo din alam kung sino tatawagin, sinong lalapitan. Ganun ang mangyayari sa taong walang Panginoon. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan nga ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. So, lalong-lalo na kung panay promise ka, tapos hindi na fulfill yung promise, sisingilin ka ni Lord, papaluin ka, ang iba nga nag-bedridden na. So, ganoon po ang nangyayari. Under sa utusan ng isang taong walang Diyos. Kasi wala pa sa buhay niya, hindi pa nagahari ang Diyos sa buhay niya. So, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Mas pinalinaw dito ni Paul, bakit hindi na kailangan pang sundin ng kautusan kung may Lord Jesus Christ ka na kasi binago ka na. So yun, sapagkat sinasabi ng kasulatan ang itinuring ng Diyos sa matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay dahil binuhay ang Panginoon Jesus Christ. So ganun din mga sumasampalataya sa Diyos, mga nananampalataya sa Kanya. So ang kautusan na hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan ang tumutupad sa lahat ng itinatakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. No? Kung ang tao ay naniniwala sa kautusan, kailangan niyang gawin lahat o sundin yung mga nakasaad, yung mga nakasulat sa kautusan. Pero kung may isa doon na sablay siya, nagkasala na siya. Diba? Nagkasala siya sa lahat na nakasulat doon. So kailangan kung magpaka-righteous ka na wala sa Lord Jesus Christ, kailangan mo talagang sundin yung mga nasa kautusan. Pero kung may Lord Jesus Christ ka naman, so may laging magko-convict sa'yo, magpapatawad ng kasalanan mo, you are righteous in the eyes of the Lord. Parang gano'n. So, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ng siya ay isinumpa para sa atin. No? Tinanggap niya ang lahat. Yung para sa atin ay inako niya. No? Inako niya, sinalo niya lahat. No? Yung mga paratang aksa o punishment na para sa atin, guys, ganun ang tatay. Ganun ang tunay na tatay. So, ginawa ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Kaya si Lord ay nagpakamatay na para sa mundo. Para yung covenant o yung sinalita ng Diyos kay Abraham ay ma-fulfill. So, naparito si Lord talaga para i-fulfill kung ano yung sinabi ng Panginoon Jesus Christ. Kung ano yung isinalita ay talagang gagawin. So yun. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So sa pamamagitan kay Lord Jesus Christ, matatanggap natin ang Kanyang Espiritu Santo. So mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan ng isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay, hindi madaragdagan. So, nagsimula ang covenant sa Israel, hindi po talaga ito mawawala. Kaya hindi pwedeng sabihin nila na ang Mount Zion ay inilipat na sa ibang bansa, sa ibang lugar. Hindi pwede nasabihin nila na nagsumamba na sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Israel. Wala ng covenant dyan, nasira na. Hindi po ganun si Lord, hindi po nagbabago. Ang isip na Lord na hindi po siya katulad ng tao. So kapag nilagdaan, sinelyuhan po yan sa banal na pangalan ni Lord Jesus Christ, ang kanyang covenant sa Israel ay talagang panghabang panahon na po yan. Hindi po yan mawawala. So, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. So, ganun po. So, kapag sinabi ni Lord na kapag tinanggap mo siya, ikaw ay magiging anak na niya at may kapangyarihan ka na. So, ayan po ay totoo. So, may power ka na against demons, against sa mga oppressors na mga demonic spirits. Nangako si Lord kaya fulfill niya at talagang hindi na mabubura, hindi na mawawala. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling, di ba?
Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. No? Hindi po sinasabi na at sa kanyang mga supling. Ang sinasabi dito po ay kanyang supling. So ang tinutukoy ay marami. Ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling. Naiisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. No, sa kanyang supling. Di ba, Abraham, Isaac, Jacob. Tapos sa tribe ni Jacob, na ipanganak si Lord Jesus Christ. No? Tribe of Judah. Kaya sinabi dito na at sa iyong supling. No? Kaya hindi po siya marami. At sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Kapag sinabi ni Lord Jesus Christ na rapture na, mangyayari talaga ang rapture. Pag sinabi ni Lord Jesus Christ na may rapture o yung tipong talagang imamagnetan niya yung mga anak niya, talagang mangyayari yun, guys. Kasi sinasalita ni Lord at nagiging material. Ganon ka-powerful sa Lord. So kapag nagbitaw ka ng salita, siguraduhin mong makakatulong lang. Kasi pag ang salita ay may power. Kapag gagaling talaga yan. Pag sinabing gagaling ka in the name of Jesus Christ, talagang gagaling yan. Kasi nga, kasi laki lang to ng mustard seed. Imagine kahit sa sobrang liit ng mustard seed, nakakapagpa-move ka ng mountains, nakakapagpa-execute ka ng miracles to. Supernatural. So, salita daw, gusto ni Lord ay gamitin sa tama. Kapag alam mo ang value ng salita, talagang makikita mo kung paano ito gumalaw, kumilos ang salita. So, yun nga po, ito ang ibig kong sabihin. Yun nga, pinagtibay, kasunduan. At ipinangako niyang tutuparin. So, ang kasunduang iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Kung ang pamana ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. No? Kung ang pamana daw ipinagkaloob daw dahil sa kautusan, dahil sa mga utos na kailangang gawin, no? Kasi kapag under sa utos ang tao at dahil sa utos na sa ibang tao, iisipin ng tao na nag-effort siya. Pansin nyo ba, guys? So walang saysay na yung pangako ng Diyos, walang saysay yung kamatayan ng Diyos. Kapag iniisip niya na nag-effort ako kaya ako na-save, di ba? Nag-effort kasi, kaya sumunod kasi, kaya sa kautusan, yung mga kautusan nakasulat doon. Di dahil sa pangako ni Lord o nanampalataya, naniwala lang siya kay Lord, kundi may ginawa din siya. So isipin ng tao na nag-effort ako, kaya ako naligtas. Ayaw ni Lord na magmayabang ang tao. Ayaw ng Panginoon na isipin ng tao na dahil sa kanya, kaya siya na-save. Dahil sa gawa niya, kaya siya na-save. Hindi din niya iisipin na kaya siya may mga visions and dreams dahil sa kanya din. Dahil nag-effort siyang magdasal, mag-fasting. Hindi po ganun. Dahil po yung sa gawa ng Espiritu Santo ng Lord Jesus Christ. Dahil naniwala ka at natutuwa ang Panginoon. Dahil napiplease si Lord sa taong naniniwala kahit hindi niya nakikita. No? Sabi nga ni Lord, blessed are those na hindi nakakakita pero naniwala. Sinabihan niya si Tomas, di ba? So kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang promise. Ito po ay pangako ng Diyos. So kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan, di ba? Ano ang silbi ng kautusan kung may pangako naman ang Diyos? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Guys, nagkakasala ang tao dahil sa kautusan. Dahil makikita na ang tao ay lumalabag. Pero pag may Diyos ka, patatawarin ka ng Panginoon Jesus Christ, siya na ang magiging abogado mo. Siya ang shield mo sa lahat ng fiery darts ng kalaban. Kasi ang kalaban natin, guys, ang gusto nila talaga na magkakasala. No? Pero ang Panginoon, siya ang laging humaharap. Siya ang laging nagre-rescue. So yun, idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. At may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. No? Anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel.
sa tulong ng isang tagapamagitan. Pinadala po sa pamamagitan ng mga mensaherong anghel ng Panginoon. Kapag may tagapamagitan, nangangahulog ang higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan. Pero kay Lord, isa lang siya. No? Siya lang, si Lord Jesus Christ. So, hindi na niya kailangan ng tagapamagitan kasi hindi nga si Lord nanghihingi ng mga advices ng mga anghel eh. Diba? Ganon yung kautusan. Kailangan ng tagapamagitan. Dalawa. Pero si Lord, hindi na. Siya ang Diyos eh. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Diba? Hindi guys. Hindi po ito nakakasalungat guys. Pero guys, ang pangako ng Diyos, hindi ito makakapag-violate sa kautusan. Ang ibig bang sabihin nito yung salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Diba? Hindi. Kung ang kautusang ibinigay ay nakapagbibigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit ayon sa kasulatan, ng lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Kasi dahil sa kautusan guys, palagi talagang palpak ang tao. Magkakamali, magkakasala talaga yan, araw-araw. So, dahil sa pangako ni Lord, kaya ang tao magiging righteous. Hindi ka magiging righteous sa kautusan, kundi makikita pa dyan na ikaw ay lumabag. No? Makikita dyan, ikaw ay makasalanan. Pag ikaw ay lumabag sa kautusan, pag hindi na fulfill lahat ng kautusan. Pero sa pamamagitan ni Lord, sa kanyang pagmamahal ni Lord, kaya tayo nagiging righteous tayo guys in His eyes at candidate sa langit. So, hindi dahil tayo ay sumunod sa kautusan, kaya tayo candidate sa langit guys. Kundi dahil sa Panginoon Jesus Christ yun. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo nakakulong sa kautusan. Palagi tayong sinusundan ng kamatayan. Kasi nga every now and then, ang tao nagkakasala. Kaya nga lagi sila nag-aalay ng mga animals para panlinis ng kanilang mga kasalanan noon, yung mga Israelita. So kung gagamit pa ng mga animals hanggang ngayon at hindi nagpakamatay sa Lord, baka wala na talagang matirang animal sa mundo. Kung madami namang magiging hodyo, madaming magpasakop sa hodyo, di ba? Na paniniwala. So wala nang animals. Baka pati mga palaka siguro, pero hindi tatanggap sa Lord ng ganon. Kasi napaka-stricto na Lord Jesus Christ pagdating sa pag-aalay. I-reject niya talaga kung may defect. Kaya ganun din ang puso, hindi niya tatanggapin ang alay mo kung ang puso mo ay may defect. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing may sakit ka sa puso, kundi baka yung puso mo, iba yung motibo, di ba? Hindi maganda yung hangarin ng puso mo. So, kaya't ang kautusan ay naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating ang pangako na si Lord Jesus Christ. Kasi nga, kapag nagkasala ka dati guys, patay ka agad. Kaya nga, laging nakasunod sa kanila ang kamatayan. No, yung noong unang panahon, napaka-bless natin kasi nasa panahon tayo ng grace. So yun, dumating si Kristo upang tayo maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, yung banal na dugo na Lord. Kapag sinabi mong, Lord, balutin niyo po ako ng yung banal na dugo, you are protected and you are sanctified and you are righteous. You are cleansed sa pamamagitan ng banal na dugo ng Lord Jesus Christ. Ikaw ay nilinisan ni Lord na patawad ka. No, kapag ikaw ay nilinisan ng banal na dugo na Lord, ikaw ay banal. Ikaw ay righteous. So ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. No? Kasi ibang-iba talaga si Lord magdisiplina noon, patay agad. Pag nahawakan mo nga lang Ark of the Covenant, yung di ba, binibitbit ng mga Israelita pag nagmarcha sila, patay agad eh. Pag namali ka ng paghawak. So ganun din guys, pag nagkasala ang tao. Diba? Pag patay nga, an eye for an eye, a tooth for a tooth, ganun sila.
pag kahit hindi mo nga sinadya, maghihirap ka pa din pag napatay mo na hindi mo sinadya dahil nag-self-defense ka. Talagang, diba, kahit hanggang ngayon naman. Pero ang love talaga ni Lord, ang pangako ni Lord, hindi talaga nag-violate sa kahit na anong kautusan, kahit na anong rules sa mundo, guys. Ang pangako ng Diyos, no, yung mga binahagi yung pagmamahal ng Diyos. Kasi si Lord Jesus Christ, siya naman talaga ang love, complete expression of love, in-execute ng salita, no, yung pagmamahal na yun sa pagpapakamatay sa krus, na kahit wala siyang kasalanan na hindi siya umimik, no, para siyang tupa na iihawin, meek and humble. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Because you believe, kaya ikaw ay naging anak ng Diyos. Hindi dahil nag-effort ka. Hindi dahil ikaw ay sumunod sa kautusan, kundi dahil ikaw ay naniwala. Pagkapaniwala mo, pagkapasok mo, nung naniwala ka na, ayan na, pinaprocess ka na ng Lord hanggang sa madami kang makitang supernatural. Si Kristo mismo ang inyong isinuot. Ito yun, guys, kapag binanggit mo pangalan Lord, Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, ikaw ay nabalot ng presensya ni Lord. Kaya tayo po ay pinapakinggan ang ating mga dasal dahil binalot po tayo ng presence ni Lord Jesus Christ. At ang Panginoon talaga ay natutuwa lang siya kapag ang tao ay filled ng kanyang espiritu. Kasi ang ginagawa nun, guys, hindi against sa Diyos, kundi nakakaluwalhati sa Diyos. Kaya talagang pabor at nalulugod ang Diyos sa taong filled by the power of the Holy Spirit. Kasi ang ginagawa lang niya ang mga nakakatuwang bagay para sa Diyos. No? So yun nga, isinuot mo na si Lord Jesus Christ na parang damit ng kayo'y nabautismuhan. Kaya ikaw, pag nabaptize ka, i-cherish mo yan, alagaan mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay nabaptize, ibig sabihin ikaw ay naging isa na kay Lord Jesus Christ. Ikaw ay isang yun nga, nakipag-isa o ikinasal spiritually sa Panginoon. Nagiging mag-isa na kayo ng Panginoon Jesus Christ. Kaya nga, sinasabi sa salita ni Lord, yet not I, but through Christ who lives in me. So wala nang pagkakaiba ang Hodyo at ang Griego. So wala nang pinagkaiba sa iyo na Christian na tinanggap si Lord Jesus Christ sa mga Hodyo. Dahil ang Kristyanismo ay fulfillment ito ng paniniwalang Hodyo. Kaya hindi ka na iba. No. Nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ, naging kaisa ka sa Panginoon Jesus Christ. Kaisa ka na sa mga tao. Kaisa ka na ni Abraham. Supling ka na, di ba? Ganon. So yun, ikaw na descendant ni Abraham. Kasi ang descendant ni Abraham, yung mga may pananampalataya sa Diyos. No? Yung mga may faith. So wala ka ng pagkakaiba. Wala nang pagkakaiba ang Hodyo at ang Griego. Wala nang pagkakaiba ang Alipin at ang Malaya. Kasi parehas na naging isa na dahil sa Espiritu ng Panginoon. Ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya kapag may nag-preach na babae, huwag muna siyang sabihan na bawal siyang mag-preach kasi nagiging isa na. Kaisa na siya ni Lord Jesus Christ. Wala nang pinagkaiba ang babae sa lalaki. Pagdating sa pag-preach, pag-i-evangelize, kasi yan, hindi yan gawa ng kautusan, kundi gawa yan ng pangako ng Espiritu Santo, the Lord Jesus Christ. Kaya hindi mo dapat pagbabawalan sa church kung ang Panginoon ay nilukuban ng isang babae para magsalita at magbahagi ng salita ng Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kaya, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak na ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin, wala nang pinagkaiba, walang lamang, walang alipin, walang malaya, lahat ay patas sa mata ng Panginoon Jesus Christ. Kaya tayo po, kahit may mga madami tayong nakita supernatural, kinakausap tayo ni Lord, kung anointed man tayo ni Lord, magpasalamat po tayo at hindi po natin ipagyabang at hindi po natin isipin na lamang tayo dahil sa mata ng Panginoon Jesus Christ, lahat ay patas.
pantay. Hindi ka nakakalamang kahit pastor, evangelist, teachers, apostles, kung sino ka man, kahit prophet ka man. Hindi ka lamang sa kahit na sino. The more na mag-humble ang tao, the more na mahal na Lord at magpapakita sa Lord ng mga nakakamanghang bagay na hindi niya pinapakita sa iba. And that's all for today.